As of 2 in the afternoon po today ay tuluyan ng humina into a low pressure area itong si Tropical Depression Josie na may international name po na Haishen at huling namataan kanina alas 3 at 1,095 kilometers po silangan ng southeastern Luzon. Nananatili pa rin pong walang direktang epekto ang low pressure areas alimampanig ng ating bansa at inaasahang unti-unting lalayo sa ating kalupaan, posible ring malusaw within the next 24 hours. However, yung mga remnants or yung mga natitirang kaulapan na tinatawag natin, nagdadala pa rin po dito sa may areas ng mga paulan, sa may area po ng Summer Island plus Dinagat Islands. Samantala, sa kabilang banda, isang bagyo po ang nabuo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa may Hong Kong sa may Guangdong Province. O ditong namataan kaninang alas 3 ng hapon at 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. So malayo po sa ating kalupaan at wala ring direktang epekto. And at the same time, habang ito yung unti-unting umaakyat dito po sa may mainland China ay posibleng marusaw na rin o humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon, yung tanging weather system na nakaka-apekto po sa bansa ay ang southwest monsoon or hanging habagat. Hindi po ito pinalalakas nitong tropical depression at sa halip ay nadadivert po yung mga kaulapan patungo dito sa bagyo. So asahan po natin sa susunod na 2 araw ay patuloy ang paghina pa rin ng hanging habagat sa ating bansa at mababawasan ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi. Simula po ngayon hanggang sa darating po na weekend, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago matapos ang buwan ng Hulyo, posible pa po ang hanggang isang bagyo. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa regarding po dito sa low pressure area na dating si Bagyong Josie, as of 12:30 in the morning po ito ay pumasok ng ating PAR as a tropical storm. 8 AM naman kanina, humina ito bilang isang tropical depression at patuloy ang paghina nito as of 2 in the afternoon at naging low pressure area na lamang. Malaking factor sa kanyang paghina ay yung tinatawag natin na mataas na vertical wind shear. So ibig sabihin, ito po yung pagkakaiba ng hangin sa itaas at ibabang bahagi ng atmosfera. Sa madaling salita, magulo yung hangin po doon sa dinadaanan ng bagyo kaya nasira ang sirkulasyon nito.